walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, sana lahat kayo ay okay na okay. So maraming salamat sa pag-subscribe ninyo dito sa channel na Sam Sam TV. So yon, so kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay kumain na ng inyong hapunan ng bonggang-bongga. Kasi kung ako tatanungin ninyo, yes, tapos na kami. Ang ulam namin today ay tilapia na ganito kalaki. O, di ba? Plus, meron siyang gulay na alam mo yon, yung native na luto dito ng gulay na may bagoong, tapos merong tawag dito, nilagyan nila na, para sa atin ay mga Ilocano food, ganon. Oo, masarap siya, promise. So, na-enjoy ko naman, marami ako nakain, tapos marami kaming dessert, o, di ba, bongga. May fruits kami, kasi nga, di ba, binigyan ako doon sa school ng dalandan, ng alam nyo na, charot. So, yan. At eto nga, syempre, may tanong sa akin, kasi di ba nanalo nga itong si Alexi Brooks ng Iloilo. So, ang tanong sa akin, Mama Sam, tingin mo ba, dapat ba ito ang ipadala talaga natin sa Miss Universe? And then, tingin mo ba, Mama Sam, siya kaya ang magiging next Miss Universe Philippines? At saka, ayun nga sinasabi ng maraming tao na malakas daw yung laban. Siguro dahil siguro sa ipinakita niya dito sa Miss Iloilo na talaga namang impressive. Kahit ako masasabi ko na impressive ang performance na ipinakita niya dito sa Miss Iloilo. At maganda yon. Kasi, kumbaga parang kailangan sa isang kandidata talaga gano'n. Yung makita yung bonggang sagutan, yung bonggang performance, saka syempre yung laban mo talaga na mai-impress lahat. So ako, ang masasabi ko, isa ako sa mga na-impress sa kanya na parang wow, ang galing-galing naman neto ni Alexi. So parang feeling ko, ang Iloilo ngayon ay isa sa mga strongest talaga na meron silang kandidata ngayon dito sa Miss Universe. At possible na manalo uli sila ng Miss Universe after Rabia Mateo, di ba? Miss Universe Philippines. So, ako, para sa akin, syempre yung ipinakita niya ditong laban sa Miss Iloilo ay tama ang galawan, tama yung styling, tama yung ginawa niya. Maganda yung ginawa niya na naging prototype na look niya si, tawag dito, si Suvini Tonsi. Kasi Suvini isa sa mga kinikilala natin at tinitingala natin na beauty queen from the universe, na Black Beauty from South Africa. Kumbaga, para kung iisipin mo, syempre isa siya sa mga talagang hahangaan mo at kilala. So, sino man talaga ang gagaya sa kanya ay masasabi na mapapansin sa social media. Kasi syempre, maala susubini Tonsi to, ha. So, yung ganun ginawa na eksena ni Alexi, bagay at tama yon. Kumbaga, tama yung galawan niyang ganun na sige, para manalo ko dito sa competition na to, mag-aala susubini Tonsi ako sa competition, di ba? Kasi yun papaandar mo yun para mapansin ka, makilala ka, lahat talaga, performance, pagdating sa evening gown, at saka kung paano kumuda, talaga naman na-package niya yung sarili niya sa mga judges at na-impress sa kanya. Kaya siya ang nakuhang bagong Miss Iloilo 2024. So ngayon, waging wagi. At hindi lang naman yung mga judges ang nahumanga sa kanya. Ultimo tayo na wala naman sa Iloilo talaga, oy, magaling to si bakla. Oy, marunong to sumagot. Oy, panalo. So ngayon, ang tanong doon, yung mga sagutan ba niya dito ay well-trained lang or talagang likha talaga ng magaling talaga siya pagdating sa com skills. So hindi ko siya masyadong kilala. Pero doon sa napanood kong video kung paano siya sumagot, masasabi ko na, nakakasagot at magaling sumagot. Marunong. Kumbaga parang pag dinala mo to sa ibang pageant at ganito yung ginawa niya, mananalo at mananalo siya. So, syempre, bago siya makarating ng Miss Universe, kailangan niya munang pumunta dito sa Miss
Universe Philippines National Pageant. O, di ba? Kasi syempre, dito na talaga magkakaalaman kung sino talaga ang tunay na magaling at kung sino talaga yung kadapat-dapat na ipadala sa Miss Universe. Marami tayong napapalitaan na mga veterana, magsisalihan, marami tayong naririnig na nako, magbabalik si ganito, magbabalik si ganyan, or sasali si ganito, sasali si ganyan. Pero wala pang konformasyon yun doon. Kung eto ay totoo, nasasali sila Atisa Manalo, Maureen Montaigne, Kathleen Payton, Samantha Panlilio, at kung sino-sino pang mga kilala na natin na may napatunayan na sa national pageant na naging reyna na at lumaban na ng international pageant. Ang masasabi ko, syempre malaking hamon to para kay Alexi. Malaking laban ang kailangan niyang gawin dito para matalo niya. Pero kasi it doesn't matter kung may mga veterana dyan. Kung talagang magaling ka at meron kang X factor na tinatawag at napapa-impress mo ang mga kandidata, mananalo at mananalo ka dito. Kahit sabihin mo pa nandiyan dyan si Atisa Manalo, si Maureen Montaigne, kung talagang makita nila sa iyo yung determinasyon mo at saka yung kumpiyansa mo sa sarili mo, ay nako, hindi imposible na mapunta sa iyo ang corona ng Miss Universe Philippines sa 2024. So, yun. So, ngayon, ang sinasabi ng iba, ay nako, prototype siya ni Susubini Tonsi. So, hindi mananalo yan. To be honest, guys, kung ako tatanungin mo, doon sa Miss Iloilo, kung ano man yung ginalaw niya doon, walang mali. Lahat yon tama. Lahat yon okay, bongga, pasabog. Magaling ang isang Alexi, pero sa kabilang banda, baka mabaliwala lang din to lahat. Bakit? Kasi syempre, ang Miss Universe Philippines, they know kung paano sila magpapadala ng isang babae sa Miss Universe. So, una, hindi nila titignan dyan kung prototype. Kasi kahit kailan, wala naman tayong prototype na ipinadala sa entablado ng Miss Universe. Halimbawa, Catriona Gray nanalo. Wala tayong ipinadala na another Catriona Gray na parang kamukha ni Catriona, yung galawan ni Catriona, walang ganon. Kahit alam na natin na ang galawang ganito ay mananalo sa Miss Universe. Pangalawa, kahit si Pia Wurtzbach, wala naman silang pinadala na ginaya si Pia Wurtzbach. Doon naman sa sinasabi ninyo na, nako, okay lang yan kasi kamukha siya ni Susubini Tonsi, mas mapapansin yan doon. I think, ang kailangan gawin dito ni Alexi ay baguhin niya yung kanyang styling. Dapat maalis sa kanya yung anino na Susubini Tonsi. Kailangan makita sa kanya yung authentic na kanya identity talaga. Kasi yun yung importante. Yung identity. Yung mayroon kang sariling identity. Hindi yung may pinipeg. Kasi kapag may pinipeg ka, hindi naman din bobo ang organization na parang alam na nila na mayroong kamukha, ipapadala pa nila sa Miss Universe. So dito, pagpasok mo dito sa national pageant, dito, kung gagayahin mo pa rin yung styling, yung mga gantong orahan ni Susubini Tonsi, mawawalang saysay ang galing at laban mo dito sa Miss Universe Philippines kasi maaaring mas tumutok sila doon sa mga makikita nila na may sariling identity na parang feeling nila na pwedeng ipadala sa Miss Universe. So, yon. So, isa yun sa mga inaano ko para makausad siya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Kung ako sa team niya talaga, magkaroon sila ng identity na hindi makikita yung anino ni Susubini Tonsi sa kanila. Kasi kahit anong gawin pa nila, kung ganyan yung papakita nila, gagawin lang yung runners-up dito sa Miss Universe Philippines. Pero kung ang goal nila ay maging title holder to, I think dapat siguro baguhin nila. Like example, Laila Lopes, lumaban siya dito sa Miss Universe. Nakita natin na iba talaga ang looks niya. Pero yung lumabas siya ng supranational, nakita mo yung advantage. So what if ko ang gawin ni Alexi is yung mga tipong eksena ni Laila Lopes and then mix Susubini Tonsi. Yung kumbaga combination para lumabas na, oh, Alexi Brooks naman to. So yon. Kasi ayun yung kailangan niya talagang pag-aralan. So, habang naghihintay siya ng competition ng Miss Universe Philippines, kailangan talaga meron siyang
makuhang peg na alam mo yun, hindi makikita sa kanya yung susubin nito si looks. Kasi I don't think so na ewan ko, hindi ko alam. Kasi ako para sa akin, sa totoo lang, manghihinayang ako kung hindi nila to ipapanalo kasi sayang, kasi magaling. So, ang akin, syempre dapat mapag-aralan talaga nila yung laro nila dito. Tapos kung titignan mo siya, okay na ito yung ipadala nyo sa Miss Universe kasi it's a time para magpadala tayo ng Black Beauty. Pero tulad nga ng sinabi ko, kailangan talaga baguhin talaga yung styling niya, baguhin yung looks niya na hindi makikita sa kanya yung isang susubi ni Tonsi kasi kahit anong mangyari, nakukumpara kasi talagang ang lapit-lapit ng similarity. Yun dun nga sa Thailand pag ginagaya nila si Catriona, umikot lang si Catriona, galit na tayo, di ba? So, ganun din, mako-question lang yan na parang, ginaya mo lang si Suzuki ni Tonsi. So, hindi siya magiging doon, kumbaga, credible. Kung manalo mo siya ng Miss Universe Philippines, pagdating sa Miss Universe, hindi siya magiging credible kasi parang sinasabi na, ay nako, prototype siya ni Susubini Tonsi. Ay nako, ginaya yung peg ni Susubini Tonsi. Pero nakakatuwa, at least may gumaya kay Susubini Tonsi kesa sa wala, di ba? So, yon. So, ang akin lang siguro, sana mapag-aralan, what if pahabain yung buho, or what if maglagay ng ganito, maglagay ng ganyan, to make difference yung makikita. Kasi yun yung importante. Hindi ko lang alam kung paano nila babaguhin to. Pero tulad ng sinabi ko, siguro yung attacking katulad na Laila Loves styling and then plus ipasasama mo si Subini Tonsi move, oh my God, panalo yan. So, yon ganon. Kailangan lang kasi dito yung magkaroon siya ng sariling identity. Kasi pag sinabi mo talaga na Alexi, ang makikita mo sa kanya, Subini Tonsi na 2.0. So, parang hindi rin magandang pakinggan, hindi rin magandang tignan, di ba? So, but yung kandidatang to, masasabi ko at magagaranti ko sa inyo na I think she's a front runner sa Miss Universe Philippines. And then, masasabi ko din na very strong contender ng Iloilo. But, hindi ko magagaranti kung siya ba talagang ipapanalo dito or hindi. So, I'm a little bit afraid kasi baka ayun nga yung mabutas sa kanya. So, siguro mas maganda ngayon pa lang baguhin na nila yung styling, baguhin na nila yung eksena para, alam mo yun, walang nahanap na butas, sabi nga ni Michelle D. Diba? So, yun, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling lang para lagi kang maganda. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.